Morning mga kasme, samahan niyo po ako sa magandang umagang ito. Yung nga pala, magliligpit nga muna nga pala ako ng aming pinaghigaan ng kuya ko. Dahil alas 6 po siya umalis. Alas 6 or 7 siya umalis. Di ko sure kung 7 or 8 siya umaalis kasi maaga daw po siya umaalis eh. Naglalakad po kasi siya or hinahatid po siya ng tatay ko. Yun nga po, ako na lang po naglilinis sa umaga dito sa baba, sa taas, hanggang sa hagdanan, nililinis ko na. Siyempre, may iwan ka ba naman, sino ba magliligpit? Sino magtutulungan? Di kami lang naman. Kaming tatlo lang naman dito sa loob ng bahay. Si nanay, ako, si kuya, ang natutulog dito sa bahay na to. At ang tatay ko po ay nasa kabilang bahay, dun po sa kwarto niya. Hindi po parang may asawa po si tatay sa iba, no. Alam po, parang kwarto niya lang po, nahiwalay lang po siya sa kwarto ng nanay ko kasi nga marami na po nararamdaman si tatay, ayun niya pa mahawaan si nanay, ganun, mahal na mahal niya po yung nanay ko, ganun. Sa sobrang sakit ng ngayon, mahirap ang buhay ngayon, syempre kailangan magtrabaho ng isang tao para may pangtusok sa pang araw-araw, diba, ganun. Obviously, hindi naman ikaw magtatrabaho kung meron ka, kung hindi ka na, kung meron ka man pera or meron kang pera, syempre, gusto mo maraming pera, gusto mo maraming kinita para may mauwi sa pamilya mo. Especially sa mga tatay. Also proud my father and my mother. Simula po kasi nung nagtatrabaho pa po kasi si nanay noon na mananahe. Mahilig po talaga akong manghingi ng 5 piso, 10 piso, 20 pesos. Ang masaya ko na pong natatanggap is 20. As in, napakalaki na po nabibili ko. Napakadami, isang plastic na yata nun. Mga chicherya, mga popcorn yata, nasa 5 piso na lang yun eh. 5 piso. Tapos meron nung kalahati, 4 pesos. Tapos yung lollipop, tagpipiso lang yan. Yung mga dinudurog na tinapay, mga ganun, biskwit. Di ko alam kung meron pa ba nung ganun eh. Kasi almost 2025 to back up to 2020 or 2022, meron pa nun. Yung 2022 talaga, naabutan ko pa yun. Yun talaga ako sobrang na-miss. Yung year na yun. Kaya sabi ko, sana pwede mababalikan yung nakaraan. Hindi na yata. Anong hindi na yata? Hindi na mababalikan. Dahil fast is fast. At sabi nila, ang nakaraan ay nakaraan, wag mo nang balikan. That's as more fast na babalikan mo is best experience yung kinakain mo dati. Yung paglalaro nyo dati sa labas, ganun, and eme-eme na luto-lutuan. Akin hindi na eme yun. Like, ang ganda ng luto-lutuan, parang sasanay ka magluto sa bahay nyo. Mag-isa ka lang sa bahay, tapos meron ka mga kasangkapan, meron ka pang luto ng gusto mong kainin. Hindi, ikaw magluto. Kung very easy naman sa'yo, ikaw na magluto. Kung kaya mo naman magsindi ng kalan, or kailangan para may bantay ka sa bahay. Kuya, ate, or kasama na tita, tito, or lola, kailangan, meron pa rin sa'yo mag-guide na almost na may mangyaring hindi maganda, siya yung magatama, siya yung mag-aasikaso para sa'yo. Sorry guys, malat niya ako konti. Kakasigaw ko lang sa kagabi. Hindi ko napansin na sigaw pala ako gabi. Siyempre kasi kagabi, kasi tili ako ng tilik. Tawang-tawa kasi ako ng ate ko kagabi. Di ko lang nasabi. Siyempre, ayun, happiness. Back to story tayo. Yun nga, sa nanay ko, dati siya mananahe. Then, na-stop siya dahil nagasakit siya, nag-alala siya ng sobra. Sa mga nanay po dyan, na katulad ng nanay ko, huwag niyo po stressan ang sarili niyo. Give your relax and enjoy your day. Tuwing birthday and vacation, tuwing holidays, relax yourself. Huwag niyo pong stressan ang sarili niyo. Katulad po ng nanay ko, na-stress po siya sa mga gawaing bahay, like problema sa pera. Hindi na po pinoproblema yung pera niya. Hindi niya po pinoproblema kahit wala po siyang pera, masaya na po siya. Pero may nangyari po sa ate ko na hindi po maganda. Naikwento po sa akin na isang ate ko na sa isang di ba nga babae pag mag-isa sa labas na, ganun nga. Ayun, naikwento sa akin, nagulat na lang din ako dahil kaso ang nanay ko dahil, ayun nga, sa mga
Basta yun na yun. Then meron nga pala ipapakita sa inyong gamot na kung gusto niyong tumangkad or anything na magustuhan nyo, eto nga pala siya. Yung iniinom ko na to, mga isang buwan ko na siya mga iniinom. Ito ang Nutrisimax. Meron siyang non-acid, meron din siyang lactose, meron din siyang calcium ascorbate, and meron din siyang fast ascorbation. Hindi po siya pampalakas ng katawan. Pwede po pangpatangkad. Almost 2 months or 3 months makikita mo siya. Siyempre, kailangan mo mag-antay matagal. Siyempre, ganun, no? Hindi yung, ay, ang bilis mo naman tumangkad. Ay, ganyan. Oo, ang iniinom ko kasi, inirecommend ako, kung gusto nyo, i-recommend ako sa inyo. So, yun guys, mabal ako eh. I-recommend ko ba sa inyo ang Nutrisimax. Meron siyang hype boost. And then, meron nga pa rin ako iniinom na pampasigla at pampataba ng katawan. Hindi lang halata kasi medyo marik yung camera. Ito ang ascorbic acid. Meron siyang 60 capsules and vitamin C. Like, 1 month yata ko siya iniinom magkasabay ng Nutrisimax. Kasi magkasabay ko silang iniinom. Like, gabi, umaga, tanghali, ganun. Ang inom talaga niyan, morning, afternoon, morning, afternoon yan. Oo, morning, afternoon. Like, hindi mo siya uunahin pagkatapos ng pagkain. Siyempre, uunahin mo muna yung pagkain pagkatapos ng inumin yun, di ba? Yan, naglipit-lapit muna ako, then, inuuna-una ko muna yung mga malilipit na maliliit. Sorry guys, napapass forward na ako na kasi nagmamadali na ako eh. Then, meron nga rin pala ako kasi kasuhin na maraming test. Hindi naman sa nagmamadali. Sobrang lang, obvious it lang sa mga gawain na natataranta na dahil iilan na lang yung yung oras ko, ilang segundo na lang dahil kahit wala naman pasok pero napakadami. Sobra. Walang pasok pero napakadami. So, ayun nga, naglinis-linis muna ako bago ko magkape dahil masipag tayo for this video. Char! Dahil nga masipag tayo, naglinis-linis muna, nagkukus muna ng pinggan, niligpit ko muna ng kalat. Then, hindi ko nasabi pala sa inyo guys na meron nga pala akong FB page. Ang pangalan ay Mel Vlogs 0.1 ang pangalan. Hindi yung 0.1 million, no? Siyempre, yun, pangalan niya lang naman. Then, alala ko masabi maayos dito kung ano lang pinisabi ko. Sorry guys, mamalat na talaga ako. Meron kasi ako nakain na hindi ko yung peanut na parang mamantikain. Ibawal pala sa akin. Pala sa akin eh. Peanut tuloy. Yung cheese twist. Yun ang kinain ko ng may peanut. Ang masarap naman kaso. Allergic pala ako sa peanut. Nagkaroon ako ng mga kati-kati, ganun. Masarap talaga yung peanut. Doon talaga ako nasarapan. Yung kumain ako tinapay na may peanut. Kasi tawag ito yung peanut lang. Like peanut lang. Sinabi kong peanut po, isang tinapay, tsaka yung nakalpalaman ng peanut. Yun na yun. Bali, 2 noon. Tapos, nagdagdag pa ako ng cheese whiz. Masarap naman siya. Tapos, 1 oras, nangati ako. Parang tumutusok sa lalamon ako. Napansin ko, allergic pala ako. Tinanong ko sa kuya ko kung bakit nanggaganon, sabi. Allergic ka sa peanut siguro. Yun nga, inano ko na allergic ako sa peanut. Pinaconsult ko sa doctors. Hindi naman sa consult doctors, nagtanong ko ako si Sisi. Yung Sisi ko kasi yung doktor ko kasi si Sisi. Tapos, nagtanong sa kanya kung bakit nagkakati yung lalamon ako. Allergic nga din pala talaga ako sa peanut. Dahil parehas kami ng ate ko na allergic sa peanut. Tapos ng kuya ko. Siya yung allergic sa cheese whiz. Tapos, peanut. Also, peanut or cheese whiz. Ako allergic sa peanut. Sorry guys.
Pina, tapos siya sa cheese whiz. Pero hilig namin kainin ng ito pa nga, tinuturoan ko pa nga yung pamangkin ko dahil meron siya pala isang assignment na hindi pa nagagawa. Dahil ito, mabait ako dito. Di naman sobrang bait, nagagalit niya ako kanina pa lang. Then, ayan, minabura na nga siya na isa na mali pa. Tapos, ayan, patapos na pala ako. And thank you guys sa panood. And